kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes. Curry shoes, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Si Kawhi Leonard ay hindi maglalaro para sa Los Angeles Clippers sa pagsisimula ng season dahil sa patuloy na rehabilitasyon mula sa pamamaga sa kanyang kanang tuhod, ayon sa ulat ni Shams Charania ng ESPN. Ayon sa mga hindi pinangalanang sources, iniulat ng ESPN nitong Huwebes na si Kawhi ay hindi makakalaro sa loob ng hindi tiyak na panahon. Hindi pa siya naglaro sa anumang laro ng preseason na matatapos ngayong Huwebes ng gabi sa kanilang home game laban sa Sacramento. Ang 2 beses na Finals MVP ay hindi rin nakasama sa anumang on-court contact drills sa training camp. Hindi agad nagbigay ng pahayag ang Clippers hinggil sa request para sa komento. Sinabi ni Leonard sa simula ng training camp na magiging bahagi siya ng starting lineup sa opening night kung papayagan ng kanyang tuhod. Hindi ko planong magpahinga sa mga laro pero ang mahalaga ay ang kondisyon ng aking katawan, sabi niya noong katapusan ng nakaraang buwan. Isa lang akong tao at naglalaro kami ng basketball. May ilang bagay na maaari naming gawin o subukan upang mas tumagal ako, sabi ni Leonard noong nakaraang buwan. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Pumirma siya ng 3 taong extension na nagkakahalaga ng $52 million noong Enero. Ngunit ang kanyang kalusugan ay patuloy na humahadlang sa kanyang availability tuwing postseason sa loob ng 4 na sunod-sunod na taon. Hindi rin naglaro si Leonard para sa Team USA sa Paris Olympics at napalitan siya sa team noong kalagitnaan ng Hulyo. Napagpasyahan ng USA Basketball na mas makakabuti para sa kanya na mag-focus sa paghahanda para sa paparating na NBA season, bagaman sinabi ng Clippers na wala silang problema kung maglalaro siya sa Paris. Nag-e-ensayo pa si Kawhi kasama ang Team USA sa Las Vegas nang siya ay pinalitan ng Boston Celtics guard na si Derrick White. Hindi rin siya nakapaglaro sa buong 2021-22 season dahil sa torn ACL sa kanyang kanang tuhod. Nawala siya sa 179 sa kabuuang 435 games mula nang sumali siya sa Clippers noong 2019. Magsisimula ang season ng Clippers sa Oktubre 23 laban sa Phoenix sa kanilang bagong arena sa Inglewood. Sa ibang balita naman, kahit wala sina LeBron James at Rui Hachimura, nagpakita ng matinding laban ang Los Angeles Lakers sa kanilang penultimate preseason game laban sa Phoenix Suns at nanalo sa overtime. Isang huling pag-atake sa 4th quarter ang nagbigay daan kay Dalton Neck na itay ang laro sa pamamagitan ng 3-pointer may 4.8 seconds na lang ang natitira matapos niyang ipasok ang huling 7 puntos ng regulation para sa Lakers at nag-score ng 12 puntos sa ika-4 na quarter. Patuloy na uminit ang shooting ni Neck sa overtime kung saan nakuha niya ang unang 13 puntos para sa Lakers. Para sa mga hindi magaling sa math, iyon ay 20 sunod na puntos para sa Lakers. Nagtapos si Neck na may 35 points, 30 sa mga ito ay nagmula sa second half. Nagdomina naman si Anthony Davis sa simula, nagtapos na may 35 points, 10 rebounds and 4 assists. Si Austin Reeves ay nagkaroon din ng mahusay na laro, nagambag ng 18 points and 8 rebounds. Si D'Angelo Russell ay nakapagtala ng 10 assists ngunit nahirapan sa shooting, nagtapos na may 9 na puntos. Nagbigay si Gabe Vincent ng 7 puntos na may 3-7 shooting mula sa field. Mabilis ang simula ni AD, kumuha agad ng 8 sunod na puntos kabilang ang 2 3-pointers. Maganda ang opensa ng Lakers sa umpisa kung saan lahat ng player maliban kay Max Christie ay nakapuntos. Nanguna si Devin Booker sa pagtapyas ng lead ng LA, ngunit tinapatan ito ni AD ng 2 pang 3-pointers habang patuloy na iniiwan siyang maluwag na depensa ng Suns. Patuloy na uminit ang opensa ng parehong team sa simula ng ikalawang quarter. Naging aktibo si Cam Reddish sa first half, tumutulong sa pag-alter at pag-shoot. Nahirapan ang LA sa pagdepensa sa Suns, kaya't napanatiling malapit ng Phoenix ang laro. Nagtala ng 4 na sunod na puntos si Vincent upang ipanalo ang LA ng 5. Agad namang nakabawi ang Phoenix upang itay ang laro. Kinuha ng Suns ang lead ng 2, may 2 minuto na lang sa natitirang oras ng half. Nahirapan ang LA na tapusin ng maayos ang quarter, kaya't natapos sila na may 5 puntos na pagkakadehado. Nagsimula ang Phoenix sa ikatlong quarter sa pamamagitan ng isang mid-range shot habang malamig ang opensa ng Lakers. Nanguna ang Suns, ngunit parehong team ay naglaro ng medyo magulo. Unti-unting uminit ang opensa ng LA at nagawang itay ang laro. Napanatili ng Suns ang lead, ngunit napababa ito ng isang assist ni Vincent kay AD para sa isang layup.
nakapagtala ang Phoenix ng isang run upang umangat ng 8 puntos. Nahihirapan ang Lakers na makascore mula sa mga simpleng shots. Natapos ang ikatlong quarter na may lead ang Suns. Sa final quarter, nagtagal ang mga starters ng parehong team at patuloy pa ring hinahabol ng Lakers. Mabilis na naging isang offensive showdown ang quarter na may kaunting hint ng depensa. Napanatili ng Suns ang lead ng 8 habang sinubukan ng LA na magpaliit ng agwat. Nakakonvert si AD ng 3-point play kaya't napababa ng Lakers ang lead sa 5. Patuloy siyang nagdomina sa pamamagitan ng isa pang layup bago siya na out para sa gabi. Sinubukan ng mga batang Lakers na ipinahinga sa huling bahagi ng laro ang isang comeback katulad ng ginawa nila laban sa Milwaukee Bucks noong naunang preseason game. Matapos mapababa ang agwat sa 3 puntos na itie-neck ang laro gamit ang isang clutch 3-pointer. Sinubukan ng Suns na ipasok ang isang tres ngunit hindi ito pumasok dahilan upang mag-overtime ang laro. Lalong sumiklab ang kumpiyansa ni Neck nang ipasok niya ang isa pang tres. Muling nakapag-score si Neck ng isa pang tres upang bigyan ng 4 na puntos na lead ang Lakers. Tumugon ang Phoenix ng kanilang sariling tres upang gawing 1 punto na laro. Muling nakapagtala ng 3-pointer si Knecht. Sa patuloy na stellar na performance niya na ipanalo ng Lakers ang laro sa overtime. Parang binuhat lang ng batang si Dalton Knecht ang Lakers. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, ang Golden State Warriors ay nagtala ng 5-0 record sa kanilang preseason at kahit hindi ito opisyal na mga laro, noong huling beses na nangyari ito, sila ay nanalo ng NBA Championship. Noong 2022 season, kahalintulad ng kanilang kasalukuyang sitwasyon ang kalagayan ng Warriors. Tila papalapit na ang pagsasara ng kanilang championship window at alam nilang kailangan nilang umasa sa kanilang mas batang mga player upang makapag-ambag kung nais pa rin nilang makonsiderang contender. Hindi sila natalo sa exhibition play noon at sina Jordan Poole at Jonathan Kuminga ay gumawa ng malaking papel upang masungkit ang kanilang ika-4 na Larry O'Brien Trophy sa loob ng 8 taon. Talagang magkatulad ito, magandang pagkukumpara yon. Mayroon kaming mga player na may karanasan, nasa liga sa iba't ibang sitwasyon at akma sa estilo ng laro na nais naming ipakita, sabi ni Steph Curry. Kumbinsido kami na kaya naming maging isang mahusay na team. Mayroon kaming magandang balanse ng kabataan at veteranong presensya na sanay makapagbigay sa amin ng magandang simula. Muli, nararamdaman ng marami sa liga na ang championship window ng Golden State ay maaaring magsara, lalo na't wala na si Klay Thompson at si Curry ay mas tumatanda na. Ngunit kung pagbabatayan ang preseason, maaaring magbigay ng sorpresa ang Warriors ngayong taon. Makikita mong magiging masaya ang grupong ito dahil talagang nakatuon ang mga tao at naglalaro ng puspusan at magkasama, pahayag ni Steve Kerr. Marami pa ring kailangang ayusin at maaring hindi gaanong mahalaga ang preseason pagdating sa mga pagkakatulad ng dalawang team. Ngunit batay sa perception at kung paano nabuo ang kanilang roster sa papel, maaring magmukhang katulad ng 2022 ang season na ito para sa Warriors. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?